Magandang umaga sa ating lahat. Janmar, Panguluhan ng Palangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, muli magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw ay magtatala muna ako ng liban kung sino ang lumiban. Nandito ba si Ang, Gamasin, Damalerio, Dumagno, Dupeño, Gudarido, Pitagara, Valiente, at Vivero. Ako'y nagalak at walang lumiban sa ating klase ngayong araw. Ngayong araw ay magtatagda muna tayo ng alintunin sa ating loob ng klase. Una, makinig kapag may nagsasalita sa harapan. Pangalawa, masiglang makilahok sa ating klase. At ang huli ay itaas ang kamay, ang virtual hand kung gusto nyong sumagot. May nakakaalam ba sa ating tinakay natin kahapon? Pero, pwede ba bang sabihin kung ano ang tinakay natin kahapon? Okay, magaling. Nakinig talaga kayo ng maayos sa ating klase kahapon. Ngayong araw ay mayroon tayong gagawing gawain. Ito, panuto. Ayusin ang mga nakahalong letra. Bibigyan ko lang kayo ng 1 minuto. Ang 1 minuto ay nagsisimula na. Tapos na ang iyong 1 minuto, pakipasa ito sa ating send message sa ating Gmeet para makita ko kung sino ang may mali sa ating mga nakahalong letra. Okay, class. May nakakaalam ba sa inyo kung ano ang tatalakay natin ngayong araw? Okay. Valiente. Okay, magaling. Maari. Ang tatalakay natin ngayong araw ay ang pandiwa. Bago natin ito tatalakayin ay muna ang ating layunin. Natutukoy ang salitang kilos. Pangalawa, nakapagbibigay ng halimbawa ng pandiwa. At ang panghuli ay ang nakagagawa ng pangusap na may pandiwa. Okay. Ang pandiwa ay isang verb o padya ay isang salitang nagpapakita ng kilos o galaw ng tao, bagay o hayop. Ito ay karaniwang binubuo ng salitang ugat o root word at panlaping makadiwa o affix. Isa ito sa mga mahalagang bahagi ng pangusap at nagbibigay buhay ito sa isang payag. So class, ang pandiwa ay isang bahagi ng pananalita sa Tagalog. Ito ay nagsasaad ng kilos, aksyon ng atin. Ang halimbawa nito ay ang pandiwa ng tumakbo at matulog. Narito ang mga halimbawa ng pandiwa. Una, takbo, tulog, patay, lakad, kain, upo, sulat, ligo, laro, at tawa. Isa ito sa mga halimbawa ng mga pandiwa. Mayroong 3 aspeto ng pandiwa. Una, pangnagdaan, pangkasalukuyan, at panghinaharap. Tungo tayo sa una, ang pangnagdaan. Ang pangnagdaan ay nagsasaad na natapos o naganap na ang kilos. Ito ay tumutukoy sa kilos, aksyon sa nangyayari sa nakaraan. Ang halimbawa nito ay ang nagdasal, natulog, naglinis, kumain, nag-aral. Ito ang mga halimbawa ng panagdaan. Ang susunod naman ay ang pangkasalukuyan. Ang pangkasalukuyan ay nagsasaad na ang kilos ay ginagawa pa lamang sa kasalukuyan. Ang pangkasalukuyan ay isa aspeto ng pandiwa na nagpapakita ng mga kilos o aksyon na naganap sa kasalukuyan. Ang halimbawa nito ay ang pandiwang pag-aaral na nagpapakita ng kasalukuyang pag-aaral. Karaniwang gumagamit ito ng nag o na ipahayag ang kilos na nangyayari ngayon. Ang halimbawa nito ay ang nagdadasal, natutulog, naglilinis, kumakain, nag-aaral. At ang susunod naman ay ang panghinaharap. Ang panghinaharap ay nagsasaad na ang kilos ay gagawin o mangyayari pa lamang.
Ang panghinaharap ay aspeto ng pandiwa na tumutukoy sa mga kilos ng magaganap pa lamang. Halimbawa nito ay ang pandiwang mag-aaral ay nagpapakita ng aksyon na hindi pa nangyayari ngunit inaasahang mangyayari. Karaniwang gumagamit ng mga panlaping mag o mang para sa mga pandiwang nasa panghinaharap. Ang mga halimbawa nito ay ang magdadasal, matutulog, maglilinis, kakain, mag-aaral. Ito ang mga aspeto ng pandiwa. Meron ba kayong natutunan sa ating klase ngayong araw? Kung meron ay meron tayong sasagutan. Gawain 1. Panuto. Lagyan ng mga nararapat na panlapi ang mga salitang ugat na nasa ibaba. Ilagay ito sa tamang aspeto. Narito ang mga aspeto ng pandiwa. Pangnagdaan, pangkasalukuyan, panghinaharap. Narito ang mga tanong. Una, takbo. Pangalawa, upo. Tatlo, hanap. Apat, pasok. Lima, hugas. Lalagyan mo ito ng panagdaan, pangkasalukuyan o panghaharap ang kanilang mga kilos. Bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto para sagutan ito. Tapos na ang inyong 5 minuto. Picturean lang ito at ipasa ito sa ating Google Classroom hanggang hating gabi. Okay class, may natutunan ba kayo sa ating tinalakay natin ngayong araw? Ay, meron naman tayong panibagong gawain. Panuto. Salangguhitan ang mga salitang pandiwa at ibigay ang mga aspeto nito. Isulat ito sa kalahating papel. Narito ang mga tanong. Naligo ng ulan sina Erika at Amara nang hindi nagpapaalam. Pangalawa, maglalaba kami sa sapa bukas. Pangatlo, ang aso namin ay kumakain ng durian. Pang-apat, ang mangingisda ay nanguhuli ng isda kahapon. At ang huli ay ang sumulat ng sanaysay ang mga bata. Kailangan nyo lang salunggitan ang mga salitang pandiwa dito sa mga tanong. Bigyan ko lang kayo ng 10 minuto. Tapos na ang inyong 10 minuto. At pakilitratuhan din ito at ipasa sa ating G-Classroom. Ipasa ito hanggang hating gabi. Ngayon tapos na tayo sa ating mga gawain at talakayan ay meron tayong takdang aralin. Gumawa ng 10 pangusap na may pandiwa. Isulat ito sa kalahating papel. Kailangan ipapasa nyo ito bukas ng hapon para may oras pa kayong sumagot sa ating takdang aralin. At doon natatapos ang ating talakayan ngayong umaga. Maraming salamat sa pakikinig at maging aktibo din kayo sa mga ibang mga subject natin sa ating klase ngayong umaga.